Ayan, ayan, yan. O, tingnan natin ha. Post ito ni Lisa Marcos. Necrological mass and assistance to the bereaved families of Typhoon Christine by DSWD, DG Plus, and etc. etc. Love for all. Sa Talisay, Batangas po yan. Oh, okay? November 10. Naku, mangiyak-ngiyak pa siya, oh. Hindi ko makakalimutan kasi November 10, birthday po yan ng aking panganay na anak. Oh, happy birthday sa'yo. Oh, eto. Ha? Grabe, no? Ito pala ang itsura ng isang taong umiyak. Alam nyo, alam mo, naiisip ko rito, speaking of anak. Oh, ganito yung ano eh. Ganito yung anak ko dating bata. Baby. Oh, ganito umiyak. Yung parang ano, yung ayaw mong pababain ng kama kasi gusto maglakad o gusto maglaro, ayaw mong pahiramin ng cellphone. Parang ganon, di ba? O gusto lumabas. Ay, parang, Daddy! Mami! Ayan. O, di ba? Alam mo, pasensya na po, madam, ha? Sa aking opinion, medyo ang arte ng dating mo dyan. Medyo overacting ka po. Oo. Kasi tingnan mo itsura mo, oh. Wala namang luha. Oh, tapos nagdalamhati ka, pinicturan. Pinicturan ng mga staff mo, tapos pinost mo. Kayo nga tanungin ko. 'Di ba? Ito ba talaga ang taong naiiyak? Ganyan ba talaga itsura ng taong naiiyak? Siya nag-post niyan, ha? Sa Facebook niya mismo yan. Oh. Oh, sige nga, ganyan ba ang taong naiiyak? Alam mo kasi medyo ang datingan, ipokrito. Dramatic. Oh, parang batang hindi pinagbigyan makabili ng laruan ganun, daddy, daddy. Yes, baka ganyan. Sorry, hindi ko po alam kasi tayo naman ay hindi sosyal. Baka ganyan po ang iyak ng mga sosyal. Ganyan ang mga iyak ng mga high class society. Ganyan ang iyak ng mga alta sa syudad. Ganyan ang mga iyak ng mga New Yorker. Yung mga iyak ng mga walang tattoo. Baka ganyan, di ba? Hindi natin alam. Pero sa aking pagkakaalam, sa tagal ko rin namang sa mundong ito, ilang taon na ako, hindi ganyan ang iyak. Alam mo, baka maraming nagsasabi, Coach Olik, akala ko ba, trabaho ka lang, politika ka lang, hindi ka na may personal, di ba? Kaya ka lang tumitira kasi meron silang nagagawang hindi maganda. Pero ilayo natin dito yung kapamilya. Opo, tama naman di ba? Hindi naman natin inaatake to si Lisa. Kasi first lady to, so hindi naman siya talaga ang hinalal ng taong bayan, no? So, kaya lang pagka siya ay papasok sa mga activities ng politika ay dapat nating punahin. Kahit personal pa yan. Halimbawa, nakihalo yung asawa or nakihalo yung anak or nakihalo yung tatay doon sa politika kahit hindi naman siya opisyal, kailangan nating sabihin kung mali. Di ba? In the first place, kailangan ba siya dyan? Pag mamimigay ba ang DSWD or ng kung sino mang ahensya, kailangan andyan si Lisa? Kasi ito mga pa-effect nitong mga ito, si Lisa, si Tamba, parang, alam mo, I'll just be frank. Kayo nga ang sumagot. Ginawa nyo ang Pilipinas na bansang ayuda. Kitang-kita yung linyada nyo Kitang-kita yung plano nyo. Si Martin wala nang ginawa ko hindi ayuda. Si Marcos wala nang nagagawa sa bansang Pilipinas. Wala nga tayong infrastructure. Asa na yung pangako nyong pamahay? 'Di ba? Milyon-milyon, daang libong babahay kada taon. Asan na yun? Anong finokus nito? Yung pera ng taong bayan ginagawang pang-ayuda. Ayuda, tapos sila nandoon. Para lalabas sa taong bayan, sila ay may malasakit, sila ay palaiyak-iyak,
Sila ay nagdadalamhati sa mga na nasalanta. Pero pera nila yan. At hindi nila kailangang sumama sa pagbibigay. Kailangan ba andyan ang First Lady? Di ba? E di pa picture yan. Di artista yan. Oh, di ba ganun ang datingan yan? Oh, pakita ko pa, isa pa. Ay, ako nawala. Ito pa. Ito isa pang kaartihan. Tingnan nyo. Ayos ba to? Tingnan nga, sige nga. First Lady Lisa. Suggestion ko. Malaki maitutulong nyo sa bansa. Una, asikasuhin mo. Sabihan mo yung asawa mo, ang asikasuhin nila infrastructure. Bitin na po tayo sa kakulangan sa infra. Sabihan mo yung asawa mo. Pangalawa, yung bigas, ibaba. Pangatlo, magpa-drug test. Kasi kalat na po ang droga sa bansang Pilipinas at inuugnay si BBM sa droga. Totoo man yan or hindi? Hindi para sa akin ang magdesisyon. Ang sa akin lang, yung sigaw ng taong bayan, pakinggan nyo naman. Parang hindi kayo nakikinig. Hindi kailangan ng Pilipino yung ayuda. Ang kailangan nila ay makatayo sila sa kanilang sariling paa. Hindi nila kailangan yung sasagipin nyo sila sa baha. Ang kailangan nila, huwag na magkabaha dahil meron kayong bilyon-bilyong proyekto na pondo para sa baha. And yet, walang nangyayari. Kung walang baha, kung walang namamatay, kung walang nasalantang bahay, walang nasalantang pamilya, hindi nyo kailangan mag-ayuda. Ang problema natin, itong mga baha, hindi nyo na iaayos. Yung bigas napakataas. Ang daming reklamo sa mga magsasaka. Kaliwat kanan ang problema nila. Isipin nyo yan. Marcos, Lisa Marcos, yung asawa mo ilang taong agriculture secretary. Tingnan mo ang agrikultura natin nung panahon niya hanggang ngayon. Walang nangyayari. Naintindihan nyo ba? Walang nangyayari. Hindi natin kailangan yung drama-drama na paiyak-iyak na ganyan. Wala namang luha. Tingnan nyo, sige. Ako ba nagkakamali? Ako ba just naguhusga na? Yan ay mukhang drama? Hindi, sa akin, opinion lang. Kung sa tingin nyo ay yaan, ay organic, totoong drama, ay totoong iyak, baala kayo. Wala namang pilitan dito. Baka hindi ko lang abot kung paano umiyak ang mga sosyal. Pero hindi ganyan ang iyak. Nasa sa inyo po yun. Tingnan ninyo. Saan tayo napupunta? Kung hindi sa mga paepal ng mga politiko or ng mga kamag-anak ng mga politiko. Ano na tayo eh? Alam niyo yung nangyayari sa atin? Bukod sa ayuda country na tayo, politiko na. Pero alam mo, ang problema kasi sa ayuda at saka sa pagpapaepal, ampaw. Wala siyang lehitimong tulong na naidudulot. Sa katunayan, para sa akin, parang ginagahasa pa natin yung tinutulungan natin. Bakit? Tutulungan mo, tapos magpapapicture ka. Sino ang nakinabang? Ikaw. Hindi yung natulungan. Ano ba inaitulong mo? Saglit lang yan. Baka yung naitulong mo, ubus na isang araw, wala pa isang araw, ubus na. Katulad na naitutulong ni Tamba. Ano na itutulong? 1 kilong bigas, 1 latang sardinas, 2 latang sardinas. Tapos siya may picture, may pangalan. So sino talagang nakinabang? Yung pamilyang tinulungan? Hindi. Ginahasa lang natin yung pamilyang yon. Ginamit natin we are user. Bakit?
Mas mahaba ang pakinabang mo na kung tutuusin, pera naman nila yung ginagamit nating pang-ayuda sa kanila. 'Di ba? Paano hindi para silang ginahasa? Paano parang hindi kayo ginisa sa sarili nyong mantika? Yung pera ninyo na dapat pangpapaayos at hindi na tayo binabaha, kinuha malamang na kung sinong Poncio Pilato dyan. Bakit? Kasi binabaha pa rin eh. Oh, saan napunta? Ngayon kung hindi nila kinurakot yan, ipaliwanag nila ng maayos. May flood control project pero binabaha. Ano yun? Lokohan? Oh, 'di ba? So para kang ginisa sa sarili mo mantika. Pera mo kunin ko panggawa natin ng baha ng hindi tayo bahain pero binaha pa rin. So yung iba nakuha siguro tapos yung iba ipapang-ayuda. Oh. Binalik yung pera mo nabawasan pa. Na supposedly pang solusyon sa baha. Ah. Tanong, ramdam nyo ba ang epekto ni BBM? Ramdam nyo ba yung paiyak-iyak nitong si Lisa? Hindi nagtatanong, hindi naman tayo nag-uusga eh. Sabi ko nga, baka ganyan talagang iyak ng mga alta sa syudad. Oh. Wag na lang yung iyak. May pakinabang ba? Nararamdaman ba natin? Alam mo, kung ako lang tatanungin, coach, sige nga. Kunwari, ikaw ang political advisor ng Marcos. Anong magandang tulong ng Marcos sa Pilipinas? Sige nga. Kung ako tatanungin, mag-resign ka. Marcos, mag-resign ka. De, seryoso to ha, hindi dahil sa kontra tayo. Yung mag-resign lang si Marcos, sa tingin ko, pangalawa na siya sa presidente pinakamalaking naitulong sa Pilipinas next to Duterte. PRRD talaga napakalaki ng naitulong yan. Pero the mere fact na mag-resign si Marcos, sa tingin ko, mas maganda, mas marami pa siyang natulungan sa Pilipinas. Marami. Yung pagre-resign lang niya. Kasi bakit? Yung panggugulo ni Martin, mawawala. Yung problema natin sa ang dami-daming baha, mawawala. Yung mga adik, mawawala. Marami sa problema natin masusolusyonan. Just by stepping down. Tatanawin namin yan na napakalaking tulong ni Marcos sa bansang Pilipinas. Gusto mo maging hero, Marcos? I'm serious dito. Hindi ito parang inaasar ka, hindi. Be bigger than yourself. Be a hero. Ang pinakamalaki talaga maitutulong mo, mag-resign. Hanggang nandiyan ka. Ito hanggang andyan ka. Etong sagabal at panggugulo sa ating ekonomiya, sa ating politikal ni Martin, hindi matatapos. Until 2028, hanggat nakaupo ka, yung problema ng bansa ng Pilipinas kay Martin, hindi matatapos. Hindi po. Hindi ko sinasabing ikaw ang may gawa ng problema ni Martin. Hindi. Posibleng ikaw, posibleng kasabwat, posibleng hindi. Posible namang hindi. Kaya lang, hindi niya na makontrol si Martin. Alam mo, Marcos, sisirain ka niyan si Martin. So please, help the Philippines. Baba ka na. Kasi hanggat nakasandal sa'yo si Martin, ang lakas ng loob. Ang lakas, nagugulo ang ekonomiya natin, nagugulo ang political, ang dami niyang sagabal sa ating bansa. Yan po ang pagkakamali mo na hindi mo tinayuan, ginawa mo pang speaker yung pinsan mo na in the first place, napakapangit. Napakapangit. Kaya nga kino-compare natin kay Duterte, ang layo talaga nito. Si Duterte hindi siya papayag na meron siyang kamag-anak na speaker.
Napakapangit, hinayaan mo kasi. Ngayon, binigyan niyo ng power. Nakatikim na ng limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na kapangyarihan. He is just a time bomb. Hindi mo na makokontrol. Yan ang problema niyan.